isang hapon sa silid-aralan ng Grade 10 Abuelva. May project silang kailangang ipasa kinabukasan. Abala ang grupo nila Carlo sa pag-uusap kung paano nila matatapos ang kanilang gawain sa edukasyon sa pagpapakatao. Guys, dalian nyo na. Malapit na ang deadline ng project. Wala pa tayong halos nagagawa. Alam ko na. Kailangan natin yung nakita ko sa internet at para mas mabilis tayo matapos at wala tayong kahirap sila. Oo nga, dagdagan na natin ng kunting edit upang hindi malata ni Sir Ramos. Pero hindi ba nalito? Hindi ito isang makataong kilos at ito ay pagliling lang sa ating buhay. Tama si Mia, ang paggawa ng tama ay mas nakatawa, ang paggawa ng mali ay maling desisyon. Paano kung mapapagalitan tayo ni Sir Ramos kapag hindi tayo nakapasa? Mas kinakulang pero tapat. Pwede naman tayo magpuyat. Nagtinginan silang lahat at nag-isip. Napaisip si Carlo na pagtanto niya ang tama si Mira, ang paggawa ng tama ay tamang pagpapasya ay laging makatao. Magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Ramos. Sige, maaari naman po. Kamusta ang progress ninyo sa project? Sir, tapos na po kami. Medyo nahirapan lang po. Pero kami mismo ang gumawa nito na walang halong pangdadaya, Sir. Mabuti, tandaan ninyo ang mga taong kilos ay hindi nasusukat sa resulta o sa proseso. Ang pagpili sa tama kahit may tukso. Sir, Sige po, anong sasabihin? sir, gusto ko po umamin kahapon. Gusto ko talaga mandaraya pero dahil kay Mira at Carlo, napag-isipan ko aking ginawa. Magaling, Jake. Ang paggamit ng pagbabago ay isa ring makataong kilos. Iyan ang patunay na gumagana ang iyong konsensya. Buti na lang, pinigilan ninyo ako. Dahil natutunan ko na hindi sapat ang talino kung walang konsensya. Tama, ang tunay na makataong kilos ay pinipili natin dahil alam nating tama, hindi dahil madali. Sa susunod, sama-sama na tayong gagawa. Proud ako sa grupo natin dahil mas pinili natin na maging tapat at naging makatawa tayo kahit mahirap. Promise, hindi na ako magpatukso sa maling desisyon at kung may maisip naman akong dapat batay ito sa kabutihan at naayon sa aking konsensya.